Sa video na ito ay tatalakayin natin, iyan yung mahahalagang dapat alang-alang sa pagsusulat.ng balita. Kung ikaw ay isang mamamahayag, narito ang ilang mga katangian na iyong dapat isaalang-alang sa pagsusulat ng isang balita. Una ay katotohanan o accuracy. Kailangan tiyakin na ang lahat ng impormasyon ay totoo, wasto at napatunayan. Hindi maaaring mag-imbento o magdagdag ng detalye na walang basihan. Pangalawa ay ang kawastuhan o objectivity. Iwasan ang pagiging kampi o pagkiling. Dapat walang personal na opinyon, panig o emosyon sa balita. Pangatlo ay ang balanse sa pagsusulat. Ipakita ang dalawang panig ng isyu kung mayroon man. Lahat ng panig ay dapat mabigyan ng pagkakataong marinig. Pang-apat ay ang kalinawan at kaayusan or clarity and organization. Gumamit ng malinaw at simpleng wika. Iayos ang mga detalye mula sa pinakamahalaga hanggang sa mga karagdagang impormasyon. Panglima ay ang kapanahunan o timelessness. Dapat ang balita ay napapanahon. Ang luma o hindi na relevant na balita ay hindi na kapaki-pakinabang. Ang pang-anim ay ang kaugnayan o relevance. Isaalang-alang kung ang balita ay mahalaga o may epekto sa mga mambabasa, tagapanood o tagapakinig. Ikapito ay pagiging maikli ngunit kumpleto. Iwasan ang paligoy-ligoy, maging direkta ngunit siguraduhin kumpleto ang detalye. Pangwalo ay etika ng mamamahayag. Igalang ang karapatan ng tao tulad ng privacy at dignidad. Iwasan ang paninira o pagsisiwalat ng mga sensitibong impormasyon. Pangsyam ay pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang sanggunian. Gumamit ng lehitimo at maaasahang sources ng impormasyon. Laging i-verify ang mga datos. Pang-sampu ay wika at gramatika. Dapat tama ang paggamit ng wika, gramatika at baybay upang maiwasan ang kalituhan at mapanatili ang profesionalismo. Sa madaling sabi, ang isang mamamahayag ay may tungkuling maghatid ng makatotohanan, patas at makabuluhang impormasyon sa publiko.